Rodrigo Roa Duterte o mas kilala sa tawag na Tatay Digong, pangalan na naging bukang bibig ng sambayan ng Pilipino nang dahil sa matikas nitong pamamaraan ng pamumuno. Sa naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo taong 2016, katagang change is coming ang naging pangako nito sa sambayanan. Naging kamayang bakal at hindi pangkaraniwan ang estilo ni Duterte kung saan malayo sa nakagisnang uri ng pamumuno ng mga nauna nang naglingkod sa palasyo. Bagay na siyang kinatatakutan ng iilan, ngunit tinangkilik at binigyang pugay ng karamihan. Taong 2017 nang ilarawan si Duterte sa isang pag-aaral bilang unusual reformist kung saan malayo sa tradisyonal na politiko ang katangiang ipinapakita nito. Bagay na si Duterte lang ang natatanging pangulo na walang pag-alinlangang bumangga sa mga oligarkiya sa bansa na umano'y dekada-dekada ng umaabuso ng dahil sa kanilang malawakang political power. Ilan sa mga binantaan ng Pangulo ay ang mga negosyanteng sina Ayala at Pangilinan, pamilyang Lopez na hawak ang ABS-CBN, Lucio Tan na nagmamay-ari ng Philippine Airlines, Mighty Corporation na may 25 billion tax liabilities at marami pang iba. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang kwentong buhay ng binansagang pambansang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte at isa-isahin din natin ang ilan sa mga isinusulong na pagbabago ng kanyang administrasyon na hindi gaanong nais sa publiko. Bago pa man natin tatalakayin ang mga proyekto at batas na nagawa sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, balikan na muna natin ang kwento sa kung paano nakamit ng isang tanyag na mayor ang pinakamataas na posisyon sa palasyo. Nagsimula ang kwento noong March 28, 1945, araw nang ipinanganak si Rodrigo Duterte sa lungsod ng Maasin, probinsya ng Southern Leyte. Ang kanyang magulang ay kinilalang sina Vicente Gonzales Duterte na isang abogado at inang si Soledad Gonzales Roa na isang guro at civic leader na may lahing Maranao. Ang angkan ng mga Duterte ay kilala ng mga tanyag na politiko na nakabase sa Cebu. Ang ama ni Rodrigo Duterte na si Vicente Duterte ay dati nang naging mayor ng Danau, Cebu taong 1945. Taong 1949 nang lumipat ang pamilyang Duterte sa Davao kung saan dito na nagsilbing gobernador ang ama mula 1959 hanggang 1965 na kalaunan ay naging miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang Secretary of Department of General Services. Ngunit ng mga panahong naglingkod sa publiko si Vicente Gonzales Duterte, ang anak naman itong si Rodrigo Duterte ay naging sakit sa ulo nila nang dahil nga ay minsan na itong naging pasaway at may katigasan. 2 beses na na-expelled si Rodrigo sa kanyang secondary year kung saan isa sa paaralang na-expelled siya ay ang Ateneo de Davao University High School nang dahil sa naturang pasaway na asal nito o misconduct. Bagay na ayon nga't 7 taong pabalik-balik si Rodrigo Duterte sa high school hanggang sa tuluyan nga itong nagtapos sa high school department ng Holy Cross College of Digos. At sa pagpasok ni Duterte sa kolehiyo, dito na niya nakahiligan ang patungkol sa politika at kasaysayan kung saan kumuha ito ng Bachelor of Arts and Political Science sa Lyceum of the Philippines University sa Manila. At taong 1968, matagumpay itong nagtapos sa kolehiyo na may Bachelor of Arts degree in Political Science. Ngunit kalaunan, kumuha ng pag-aabogasya si Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law at nagtapos ito taong 1972 at sa parehong taon rin ay napasa ni Rodrigo Duterte ang naturang bar examination. At nang maging ganap ng abogado si Rodrigo, dito na siya nagtrabaho bilang professor sa National Police Academy at kalaunan mula 1977 hanggang 1979 naging special counsel ng City Prosecution Office ng Davao City si Duterte. Naging 4th Assistant City Prosecutor naman ito mula 1979 hanggang 1981. 3rd Assistant City Prosecutor mula 1981 hanggang 1983 at 2nd Assistant City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986.
Taong 1986 nang mangyari ang kauna-unahang People Power Revolution sa Pilipinas na naglayong patalsikin ang rehimeng Marcos na 20 taon nang namumuno sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law. At nang tuluyan ng mapabagsak ang rehimeng Marcos, dito na muling nanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas kung saan idineklarang Pangulo si Corazon Aquino. Bagay na kasabay nga nito ay inappoint si Rodrigo Duterte ni Pangulong Cory bilang OIC Vice Mayor ng siyudad ng Davao. At kalaunan nga'y taong 1988 kung saan magaganap ang local election, dito na tumakbo bilang mayor si Duterte sa ilalim ng Lakaw Davao banner kung saan tinalo nito ang dating OIC mayor na si Zafero Respecio by a margin of 6,000 votes. Sa naturang pag-upo ni Duterte bilang mayor ng Davao, di maipagkakailang balot ng kaguluhan ng lugar, talamak ang presensya ng mga makaliwa at mismong kriminalidad. Ngunit unti-unting binuhay ni Duterte ang syudad sa pamamagitan ng kamayng bakal na pamumuno kung saan tuluyan nga niyang napanumbalik ang sigla ng Davao. Bagay na 3 terminong kasunod ngang hinawakan ni Duterte ang syudad ng Davao mula 1988 hanggang 1998. At bilang mayor sa loob ng mahabang panahon, isa sa mga ordinansang ginawa ni Duterte na tinularan rin ng ibang lugar ay ang pagtatalaga nito ng mga deputy mayors na magsisilbing representante sa bawat distrito ng lungsod. At isa sa mga binigyang prioridad ng mayor ay ang mismong mga lumad at moro ng lungsod kung saan sinisiguro nito na madidinig ang bawat boses nila sa pamamagitan ng mga representante galing sa kanilang panig. At sa pagtatapos nga ng 3 magkasunod na termino ni Mayor Duterte taong 1998, tumakbo bilang representante ng unang distrito ng Davao si Duterte kung saan matagumpay nga nitong naipanalo ang posisyon. At nang matapos nga ang unang termino nito bilang kongresista, hindi na ito nagpakita pa ng interes sa naturang posisyon kung saan taong 2001 ay nag-file ito ng kandidasiya sa posisyong mayor ng Davao kung saan tinalo nito ang dati niyang kaalyansa na si Benjamin D. Guzman. Taong 2004 nang muling ma-re-elect si Duterte kung saan tinalo niya muli si Benjamin D. Guzman. At sa taong 2007, solong nakuha ni Duterte ang posisyon ng dahil walang ni kahit sino mang kumalaban sa kanya. Bagay na muli ngang naipanalo ni Rodrigo Duterte sa pangalawang pagkakataon ang 3 magkasunod na termino mula taong 2001 hanggang 2010. At isa nga sa pinakamaipagmamalking proyekto ng kanyang termino ay ang paglunsad dito ng Davao City Central 911 Emergency Response kung saan may katumbas na serbisyo ng mga 911 Emergency Response ng Amerika. Bagay na ang naturang Davao Central 911 ay hindi lamang kauna-unahan sa Pilipinas kundi sa buong Asia at pangatlo sa buong mundo kasunod ng Amerika at Canada. At taong 2015 nang pumanglima ang syudad bilang World's Safest City na sa kasalukuyan naman ay pumapangalawa na ito bilang safest city sa Southeast Asia. At nang dahil nga sa naturang kamayng bakal na pamumuno ng mga Duterte sa Davao, tiningala nga ito hindi lamang sa kanilang lungsod kundi sa buong bansa. Taong 2016 nang naging bukang bibig na ng sambayanan si Mayor Rodrigo Duterte kung saan hangad ng mga taga-suporta nito ang pagtakbo niya sa national position. Bagamat ilang beses mang tinanggihan ni Duterte ang panawagan ng publiko, tila hindi pa rin ito naging dahilan upang siya'y tantanan ng mga ito. Bagay na dito na nga bumuo ang mga taga-suporta niya ng signature campaign na pumalo ng milyong bilang at isang malawakang campaign rally na naghihikayat sa mayor na tumakbo. Bagamat nagtapos man ang candidacy filing for presidency kung saan walang Rodrigo Duterte na lumutang, di pa rin nawalan ng pag-asa ang mga taga-suporta nito. At kalaunan nga, November 23 taong 2015, formal nang inanunsyo mismo ni Rodrigo Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo under PDP laban. At isa nga sa mga pangunahing saad ni Duterte sa kampanya ay ang pagsugpo nito sa illegal na droga sa loob ng 6 na buwan. Ika nga ni Duterte, change is coming. At sa mismong hatol nga ng taong bayan, landslide win ang nakuha ni Duterte na may 16 million votes. At sa pag-upo nga nito, war on drugs ang naging pangunahing tema ng administrasyon kung saan naging
naging madugo ito at nabalot ng kritisismo galing sa oposisyon at ng nasasabing human rights. Ngunit di maipagkakailang sinang-ayunan ito ng karamihan kung saan palaging may mataas na approval rating ang mismong Pangulo. Ngunit naging sentro man ng kontrobersiya ang gyera kontra droga ng pamahalaan kung saan pilit ibinabato ng oposisyon, hindi pa rin ito naging hadlang para matabunan ang mga di pangkaraniwang nagawa ng isang Pangulo. Si Duterte lang naman ang naging kauna-unahang Pangulo na walang pag-alinlangang pumuna sa namamayagpag na oligarkiya na humahawak ng malaking impluwensya sa bansa. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumihipid. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Isa sa mga pinunteriya ng Pangulo ay ang bilyones na utang ng mga malalaking kumpanya sa bansa na dekada nang hindi nababayaran. Isa sa mga ito ay ang Filipino-Chinese tycoon na si Lucio Tan na nagmamay-ari ng Philippine Airlines. Lucio Tan has almost billion that he has to pay. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ngang maisapubliko ni Duterte ang naturang bilyones na utang ng Philippine Airlines na pagmamay-ari ni Lucio Tan, binigyang palugit ng Pangulo ang kumpanya ng 10 araw para bayaran ang pagkakautang. Bagay na binantaan pa itong ipapasara ang mismong airport na ginamit ng PAL kung sakaling di ito mabayaran sa loob ng 10 araw. Bagay na tanging si Duterte lang ang nakagawa ng ganong banta sa kumpanya dahilan sa tila pangalampag nito. Kung kaya't bago pa man sumapit ang ibinigay na palugit ng Pangulo, kaagad ng binayaran ng mismong PAL ang bilyones nitong utang. Bagay na ang pera namang isinauli sa bayan ay siyang ginamit namang pondo sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon. Hindi rin nakatakas sa paniningil ng Pangulo ang Mighty Corporation na ayon pat umabot na rin umano ng bilyong-bilyong halaga ang utang ng korporasyon sa pamahalaan. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang naturang bilyones na halagang ibinayad ng Mighty Corporation ay tumatak bilang pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng bansa at ang halagang ang nabawi ng pamahalaan ay siyang ginamit para pondohan ang naturang Ormoc Rehabilitation matapos niyanig ng 6.5 magnitude na lindol at ang mismong Marawi Rehabilitation na naging sentro ng digmaan taong 2017. Isa rin sa pamilyang oligarchs na binantaan ng Pangulo ay ang pamilyang Lopez na may hawak ng giant network na ABS-CBN. Say that if they can operate kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. At nang dahil nga sa tila pagpakatigas ng pamilyang Lopez na bayaran ng umano'y bilyones ring taxes sa gobyerno, dito na tuluyan ngang hindi na renew ng Congress ang prangkisa ng ABS-CBN at tuluyang nasara taong 2020. Bagay na hindi rin nakatakas ang pamilyang Ayala at Panghilinan na nagmamay-ari at kumukontrola ng Maynilad at Manila Waters na siyang nagpapahirap umano sa milyon-milyong Pilipino sa Kamaynilaan. Una nang kinasuhan ng dalawang kumpanya ang mismong gobyerno ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa bansang Singapore sa kadahilanan na nalulugi umano sila ng dahil sa hindi pag-aproba ng gobyerno sa pagtaas ng singil sa tubig. Bagay na naipanalo ito ng kumpanyang Maynilad at Manila Waters kung saan pinagbabayad ang gobyerno natin ng 7.4 billion sa Manila Waters at 3.4 billion naman sa Maynilad. Bagay na talagang pinalagan ito ni Duterte at isiniwalat ang naturang kontratang ginawa ng mga ito na umano'y pabor lamang sa mga negosyante. At bilang pagtugon, gumawa ng panibagong kontrata ang administrasyon kung saan may bantang bilin si Duterte kung sakaling di ito mapirmahan. But I tell you,
You better sign the contract, which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water district. Isa rin sa talagang naging legasya ng administrasyon ay ang tinaguriang Build program nito, kung saan inaprubahan ni Duterte ang mga malalaking proyekto at infrastruktura ng bansa na matagal nang nakatengka. Isa sa naisakatuparan ng administrasyon ay ang matagal ng planong Metro Manila Subway na may habang 33 kilometers at mayroong 17 station na inaasahang maging fully operational taong 2029. Tinatayang aabot ng 400 billion pesos ang inilagak na pondo ng gobyerno sa naturang proyekto. Nasimulan rin sa ilalim ng Build program ng gobyerno ang 147 kilometer na Clark-Calamba Railway na may 36 station na parehong inaasahang maging fully operational taong 2029. Tinatayang aabot naman ng 800 billion pesos ang inilagak na pondo ng gobyerno sa naturang proyektong ito. Bagay na ilan lamang ito sa mga napakarami at malalaking nagawang proyekto ng administrasyon na magbibigay ng kaginhawaan hindi man sa ngayon, ngunit tiyak para sa susunod na henerasyon. Hunyo 30 taong 2016, araw ng mailuklok sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno ang tinaguriang The Punisher na si Pangulong Rodrigo Duterte. Naging matunog ang pangalan ni Duterte nang dahil sa advokasya nitong sugpuin ang napakalaganap na problema ng drug sa bansa. Sa mismong pag-upo ni Duterte ay talagang binuweltahan kaagad nito ang operasyon kontra droga, kung saan ikinasa ang Project Double Barrel na tinatawag bilang Oplan Tukhang at Oplan HVT o High Value Target. Naging madugo ang naturang war on drugs ng pamahalaan, kung saan umani nga ito ng pambabatikos galing sa oposisyon. Ngunit sa likod ng mga pagpuna ay siyang mas pinaigting palalo ng pamahalaan ang naturang operasyon. Bagay na walang sinasantong pangalan o propesyon ang naturang war on drugs, kung saan matapang na isiniwalat ni Duterte sa publiko ang bawat pangalan ng mga politikong sangkot sa illegal na kalakaran, partikular na ang mga mayors na umano'y isa sa pinakamalaking protektor ng drugas sa bansa. Bagay na sa mismong panunungkulan nga ni Duterte, todas ang nasa 28 bilang ng mga mayors at vice mayors, kung saan karamihan dito ay mga alkalde na nasa tinatawag na narcolist ng pamahalaan. Kaya ngayon ay isa-isahin natin ang mga alkalde o mayor na umano'y may kinalaman sa kalakaran ng drug na pinatahimik o napaslang sa kapanahunan ng war on drugs. Solemnly swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines, so help me God. Bago pa man maupo bilang Pangulo si Mayor Rodrigo Duterte, naging mainit na sa mata nito ang naturang kalakaran ng iligal na droga sa kanyang pinamumunuang syudad sa Davao. Bagay na nang kumandidato nga ito bilang Pangulo ay talagang panay paalala na ito sa mga sangkot sa iligal na hanggat maari ay tumigil na ng dahil talagang wala umanong puwang ito sa lipunan at nagbabantang totodasin sa panahon ng siya'y mahalal. At sa mismong pag-upo nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, dito na niya isiniwalat ang nakakaalarmang bilang ng mga taong sangkot sa kalakaran ng iligal na talagang umabot ng milyong bilang. Ngunit talagang ibinunyag rin ni Duterte ang pangalan ng umano'y mga narco-politician na karamihan sa mga ito ay mayor o alkalde na naging protektor ng iligal sa kanilang pinangsasakupan. Bagay na hindi nga maitatanging pumalo sa dosenang bilang ng mga alkalde ang natodas sa panahon ng giyera kontra droga ng administrasyon, kung saan ilan nga dito ay naugnay sa naturang drug-related death at ang iba namay purong away politikal lamang. Una sa listahan ay si Samsudin Dimaokom. Si Samsudin Dimaokom ay isang mayor ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Pinasok ni Samsudin ang politika taong 2012. Ito'y matapos inendorso ng nooy gobernador na si Esmael Mangoda Dato. Nakilala si Dimaokom sa bansag na pink mayor. Ito'y nang dahil sa kahiligan niya ng kulay na pink. Makikitang ang mismong bahay ng mayor ay kulay pink rin ang naturang sasakyan nito at kahit moske sa kanilang lugar ay pininturahan ng kulay pink.
Isa sa hugot ng mayor sa pagkahilig nito sa kulay pink ay nang dahil umano ang kulayng ito ay nagsisimbolo ng love and peace na dapat at kinakailangan ng isang rehiyon na dekada ng nabalot ng Moro insurgency. Bagamat hinangaan man si Samsudin ng kanyang mismong mga kababayan sa Maguindanao nang dahil sa kanyang kabutihan, sa di inakala kasama pala sa naturang listahan ang mayor at mismong asawa nito sa narco-list politician ni Pangulong Duterte, bagay na siyang mariing itin ng ginaman ng mayor at kanyang asawa ang pagkadawit. At bilang tugon sa pagkadawit ng kanilang pangalan, kaagad silang sumuko sa mismong kapulisan at nag-utos ng isang mandatory drug test sa kanyang mga tauhan upang patunayang siya'y walang kaugnayan. Ngunit Oktubre 28 taong 2016, isang checkpoint ang ikinasan ng mga pulisya sa Makilala, North Cotabato. Ito'y nang makatanggap sila ng impormasyong may gagawing drug transport ang mayor kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nang sitahin na ng mga pulisya ang convoy ng mayor sa mismong checkpoint, kaagad na lamang umanong nagpaputok ang mga tauhan ng mayor na nagresulta sa matinding sagupaan. Dito na pinaulanan ng mga otoridad ang convoy ng mayor na nagresulta nga sa pagkasawi ng 10 katao, kabilang na ang mismong mayor na si Samsudin Dimaokom. Si Rolando Espinosa Sr. ay mayor ng Albuera, Leyte. Taong 2016 nang unang maupo sa posisyon si Espinosa, kasabay na rin ng naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo. Kilala ang pamilyang Espinosa sa Albuera nang dahil sa tila maranyang buhay ng angkan, kung saan nagmamay-ari lang naman ito ng 3 malalaking bahay, hotel at iba pang ari-arian. Ngunit sabit ang pangalan ni Rolando Espinosa Sr. kabilang na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa sa naturang narco-list ni Duterte. Kaagad binantaan ng Pangulo ang mag-ama na sumuko sa loob ng 24 oras at huwag nang manlaban pa. Kung kaya't kinabukasan, sumuko si Rolando Espinosa kay PNP Chief Bato de la Rosa sa mismong Camp Crame at nanawagan sa kanyang anak na sumuko na rin. Dito na inamin mismo ni Rolando ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa illegal na kalakaran, kung saan mayroon pa nga itong standing warrant of arrest. August 24 taong 2016, ilang araw lamang matapos ang pag-surrender ni Espinosa, kaagad itong tumungo sa PNP upang humingi ng tulong at proteksyon ukol sa umano'y natatanggap niyang banta sa buhay, at isisiwalat din niya umano ang mga koneksyon ng kanyang anak ukol sa illegal na kalakaran, bagay na kaagad nga itong isinailalim sa police custody. At sa paglipas ng ilang buwan, Oktubre 5, isang search warrant ang ginawa sa mismong tahanan ni na Rolando Espinosa, kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang mga nakatambak na armas at mismong mga illegal na gamot. Kung kaya't kaagad na inaresto si Espinosa at dinala sa Baybay Leyte Regional Trial Court. Ngunit isang buwan nang lumipas, Nobyembre 5, todas si Mayor Espinosa at ang kapwa inmate nitong si Raul Yabs sa kanilang mismong syelda sa Baybay Leyte Provincial Jail. Ito'y matapos umanong manlaban sa mga CIDG operatives. Si Reynaldo Paruhinog ay mayor ng Ozamis City sa Misamis Occidental. Taong 2001 nang unang maupo bilang mayor si Reynaldo, kung saan naging matagumpay ang political career nito na umabot ng 5 termino. Ngunit sa likod nito, kilala rin ang mga Paruhinog sa Ozamis sa kanilang illegal na kalakaran, kung saan konektado pa nga ito sa kilalang notorious syndicate group na Kuratong Balileng. Bagay na taong 2016, isa si Paruhinog sa humigit 100 public officials na pinangalanan ni Pangulong Duterte na may kaugnay o sangkot sa illegal na kalakaran ng bato. Ngunit mariin mang itinanggi ni Reynaldo ang mga paratang sa umunoy pagkakasangkot niya sa illegal, bagay na talagang malakas ang ebidensyang hawak ng mga otoridad na magdidiin sa kanya. At hanggang Hulyo 30 taong 2017, sa oras na 2:30 ng madaling araw, isang operasyon ang ikinasa ng Ozamis City Police at CIDG
PG Region 10 kung saan bitbit ang 6 na search warrant laban kay Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at sa iba pang kasamahan nito na ukol sa umunoy unlicensed gun na nakaimbak sa naturang mga bahay ng Paruhinog. Ngunit ang naturang operasyon ay talagang nauwi sa madugong bakbakan kung saan ayon pat pinaputukan umano ng mga tauhan ni Paruhinog ang mismong mga otoridad na nagresulta sa sagupaan. Sa naturang insidente, todas ang 15 personalidad kabilang na si Mayor Reynaldo Paruhinog, asawa nitong si Susan, kapatid nitong si Octavio at Mona at iilan nilang tauhan na kasamang nanlaban. Si Antonio Halili ay mayor ng Tanawan, probinsya ng Batangas. Bantog ang pangalan ni Halili sa kanilang bayan ng dahil sa tila ba kamaing bakal na paraan kung kanyang itrato ang mga taong sangkot sa krimen at lalo na't ang mga sangkot sa iligal na kalakaran. Bagay na sa mismong pagpasok nga ng Administrasyong Duterte kung saan ipinatupad ang giyera kontra droga, naging mas tumnog pa ang pangalan ni Halili nang dahil sa kanyang parusang tinatawag na Walk of Shame, kung saan ipinaparada sa buong syudad ang mga personaheng sangkot sa droga, kung saan may nakasabit na cardboard sa bawat katawan na may nakasulat, "Ako'y pusher, wag tularan." Ngunit sa likod ng kanyang pagpapakitang suporta sa kampanya kontra droga, kalaunan taong 2017, sabit ang pangalan ni Mayor Antonio Halili na umano'y may kinalaman pala sa kalakaran ng iligal sa kanilang bayan. Ngunit itinanggi man ng husto ni Halili ang mga paratang, naging dahilan pa rin ito upang withdrawin ang kanyang supervisory powers sa mga local police sa kanyang syudad noong Oktubre taong 2017. At sa paglipas nga ng mga buwan, July 2, 2018, kasagsagan ng flag ceremony sa mismong Tanawan City Hall, bigla na lamang humandusay ang katawan ng mayor. Ito'y matapos tamaan ng bala sa kanyang mismong dibdib. Kaagad namang rumisponde ng putok ang tauhan ng mayor sa mismong pinanggalingan ng bala, ngunit wala na sa posisyon ang suspect na tumira sa mayor. Bagamat nadalaman sa ospital si Mayor Halili, kalaunay binawian rin ito ng buhay. At ayon nga ni Pangulong Duterte ay kunwari at pagpapanggap lamang umano ang naging aksyon ni Halili laban sa droga upang matakpan ang pagkasangkot nito sa naturang kalakaran. Si David Navarro ay isang mayor ng Clarin, Misamis Occidental. Taong 2013 nang unang maupo bilang board member sa 2nd District ng Misamis Occidental si Navarro at matagumpay ngang naipanalo ang posisyon ng mayor taong 2016. Ngunit taong 2019, naresto si Mayor Navarro sa Mactan, Cebu International Airport. Ito'y matapos reklamo ng pambubugbog sa isang masahista at act of lasciviousness. Sa kuha ng isang CCTV footage sa naturang massage pa sa Cebu, makikitang pasimpleng sinuntok ng mayor ang isang lalaki at ito'y pinatalikod at tinuhod pa. Ang naturang pambubugbog ay resulta umano sa paghindi ng lalaki na bigyan si mayor ng babaeng masahista, bagay na nagalit umano ito. Ngunit nang mapagbigyan ng mayor sa gusto nito, dito na umano sinubukang suhulan ng mayor ang babaeng masahista upang gumawa ng bagay na hindi kaakit-akit. Dahilan nga na inereklamo ang mayor at sinampahan ng kaso. Ngunit Oktubre 25 ng parehong taon, habang nakasakay sa isang mobil si Navarro na patungo sana sa Cebu Prosecutor's Office para harapin ang mga nakasampa niyang kaso, bigla na lamang hinarang ng isang van ang sinakyang mobil ng mayor kung saan sakay sa van ang tinatayang nasa 10 lalaki na purong may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Dito na hinila ang mayor palabas sa mobil at kaagad pinaputukan ng ulo na nagresulta nga sa agarang pagkasawi nito. Walang habas ring tinadtad ng bala ang naturang mobil na sinakyan ng mayor na nagresulta sa pagkasugatan ng 4 pang personahe. At ayon nga sa report na isa rin si Mayor Navarro sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang narco-politician na may kinalaman sa patuloy na laganap ng iligal sa kanyang lugar.
Si Mariano Blanco III ay isang mayor sa bayan ng Ronda, probinsya ng Cebu. Naging pabalik-balik na sa posisyon si Blanco kung saan mayor na ito mula 1998 hanggang 2007, vice mayor taong 2007 hanggang 2010 at nasa pang-apat na termino na mula taong 2010 nang muli itong mahalal bilang mayor. Ngunit taong 2017 napasama ang pangalan ni Blanco sa naturang narco-politician list ni Pangulong Duterte dahilan upang tanggalan siya ng supervisory powers sa mga local police ng dahil sa pagkasangkot nito. September 5 taong 2018, bandang 1:30 ng madaling araw, isang van ang pumarada sa town hall ng Ronda kung saan lulan ito ng mga kalalakihang may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad pumasok ang mga sospek sa mismong tanggapan ng mayor at walang habas nilang pinaputukan ang mayor na sa mga oras na iyon ay natutulog lamang sa sofa sa loob ng kanyang opisina. Kaagad din namang naisugod ang mayor sa pagamutan, ngunit kalaunan binawian rin ito ng buhay. Si Cesar Perez ay mayor ng Los Baños, Laguna. Isa ng subok na politiko si Perez kung saan taong 2001 pa nang maging mayor na ito na tinapos ang 3 termino. Taong 2013 naman nang tumakbo muli sa pagka-mayor si Perez matapos itong maupo bilang vice governor ng Laguna mula taong 2010 hanggang taong 2013. Isa sa mga advokasya ng mayor ay nakatutok sa environmental protection kung saan naging first municipality ito sa buong bansa na nagban sa paggamit ng plastic bag. Ngunit naging isa man sa pinakahinahangaang politiko si Perez sa kanilang bayan. Sabit pa rin ang pangalan nito sa narco-list politician ng Pangulo kung saan 2019 nang tinanggalan nga ng police power si Mayor Perez nang dahil sa pagkadawit ito sa illegal trade. Ngunit saad ng mayor na purong pamumulitika lamang umano ito nang dahil 2017 pa daw ay may mga usap-usapan ng sangkot siya, ngunit sadyang binaliwalan niya ito sa kadahilan ng wala umano itong katotohanan. Kasunod na taon, December 3 taong 2020, sa mismong Los Baños Municipal Hall bandang 8:45 ng gabi, bigla na lamang binaril ang mayor ng di nakilalang 2 lalaki na pinunto mismo ang likurang ulo nito at 2 tama sa dibdib. Kaagad isinugod ang mayor sa ospital, ngunit bandang 9:00 tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Ang mga pangyayaring ito ay ilan lamang sa mga politikong pinatahimik sa kasagsagan ng giyera kontra droga ng pamahalaan kung saan karamihan nga nito ay mga di umano'y narco-politicians na minsan ang pinangalanan at binalaan ng Pangulong Duterte na hanggat maari ay umiwas sa kalakaran ng droga para sa kapakanan at ikabubuti ng bayan. Jeffrey Diaz o mas kilala sa tawag na alias Jaguar, personaheng tumunog sa mundo ng illegal kung saan naging high-profile drug lord ito sa Central Visayas. Ngunit sa kabila ng di makatarungang gawain, naging malapit sa puso naman ng taong masa si alias Jaguar kung saan tinuring pa itong Robin Hood o bayani sa kanilang lugar. Ito'y sa kadahilanan ng kanyang mabusilak na puso kung saan madalas itong nagbibigay tulong sa kanyang mga kakilalang salat sa buhay. Kung kaya't tila naging Robin Hood ang galawan ni Jaguar kung saan ang kinikita nitong pera ay ipinamahagi rin niya sa kanyang mga kalugar. Ngunit ika nga'y hindi kailanman mananaig ang kasamaan kung saan June 17 taong 2016, todas ang bagsak ng tinaguriang Robin Hood ng Cebu. Ito'y matapos makaengkwentro ang mga kapulisan. Ang pagkatodas ni Jaguar ay siyang nagpalitaw naman sa libo-libong bilang ng mga taong nagbahagi ng simpatya na tila babayani ang turing sa kanya.